Magandang araw! Nandito po tayo ngayon sa Sonoma Residences Extension dito po sa Barangay Santa Cruz, Santa Maria, Bulacan. Para po sa mga nakapanood na ng aming house renovation journey, ito na po ang ating update. Dito po ako ngayon sa pinakaharap po ng aming unit at kung mapapansin po ninyo, yung from the original po na turnover ay extended na po ang ating part po, yung extra lot po dito sa harapan. So, ito po yung tiles na napili natin. At yung ating pong window ay sliding na po sa ngayon. Ito po ang original na pintuan na pan-turnover. In-enhance lang po natin at pinalitan ng kulay from white to brown. Tara, tingnan natin ang loob. Ganito po ang napili naming design sa aming tiles. At i-share ko naman po sa inyo ang design namin sa ceiling. So, ganito po siya. At kung mapapansin po ninyo, meron po tayong iba't ibang ilaw. Meron tayong center light. Meron din po tayong pin light. Sorry. Ayan, may pin light tayo na 4 dito. And yung design ng ceiling na yan ay para naman po malagyan natin ng strip light. So, pag umorder po tayo sa Shopee, meron na po siyang, or Lazada, meron na po siyang kasamang remote. So dito, pwede nating bagu-baguhin. Ayan, patayin muna natin po yung, ayan. Ay, sorry. Ayan. So, pwede nating baguhin yung mga kulay ayon po sa ating kagustuhan. Ayan. So, ito naman pong nasa gitna, ayan, tricolor din po yan. So, pwede siyang maging ganyan. Or yan, yung medyo mahina lang po. So, yan. So, ito po, ganito po yung TV rack namin. So, sa ngayon wala pa pong TV. So, dito po yung ilalagay, ihahang ang TV. Tapos, meron na rin po siyang mga drawer, cabinet. Ayan. So, meron po ditong isang maliit at saka po isa pa pong malaki. Ayan. So, dito sa part na to, pwede naman po tayong maglagay ng mga display. So, may pin light yan din dito. For example, papatayin po natin yung mga ilaw. So, pwedeng ito po muna yung isindi natin. So, paano natin isisindi yan? Nandun po sa likod ang switch. So, ito po, kung mapapansin po ninyo, meron po tayong pinto dito. Hindi po tayo naglagay dito kasi later on, plano po namin na lagyan to ng design na yung hindi halata na may pinto. So, later on pa po yun. So, eto, yan. So, nandito po yung kanyang switch. Yan. So, pwede pa rin natin siyang sindihan dyan. Tapos, yung nandito po sa area na ito po ay yung baba ng hagdan. So, ayan. So, dito, pwede pa po tayong, halimbawa, magawin nating stock room ito. Ayan. Tapos, ang plan po namin dito, siguro, dahil may mga kailangan po namin i-print. Kasi meron na rin po ditong tawag dito. Ano tawag dito, Dad? Outlet. May outlet na dito. So, siguro dito ko na lang namin ilalagay yung printer para para nakatago. Ayan. Or maglalagay ng stock. And nandun din po yung, may breaker na po. Diyan namin nilagay yung breaker para po sa heater. So, yan. Yan po yung itsura ng loob nito. At, dito po sa area na ito, kung mapapansin niyo marami ding light. May pin light, tapos may center light. So, ang napansin ko dito sa paggawa po ng bagong nagtuloy po ng unit namin, lagi pong magkahiwalay po yung yung sa pin light. Ayan po. So, iba po yung switch dito, tapos dito sa kabila, iba rin po. So, siguro para hindi ganun kalakas sa kuryente. Kumbaga, pag hindi mo to ginagamit, so dito lang yung area na maliwanag, so hindi siya ganun kaaksayado. So, yan, papakita ko sa inyo na meron pong 4 na pin light dito. And, syempre, bakit nga ba maliwanag dito? Para sa ating, yun nga po yung dream natin.
bar counter. So, ayan po, kulay black po yung tiles na napili natin dito. And then, later on, bibili po tayo ng high chair para dito po mailagay. And eventually, kasi hindi pa po talaga, kumbaga yung gusto natin na bar counter ay yung merong mga ilalagay na wine dito, ganyan. So, later on siguro, pwede pa po natin yan pa-design. Yan. So, tara, dito po tayo sa may okay. Ayan. At syempre, yung original na comfort room upon turnover ay ito po rin yung pinto. Wala na po tayong binago dyan. May dinagdag lang po yung contractor namin, ay yung manggagawa namin na ganito. Ewan ko kung anong tawag dyan. So, ayan, pakita ko po sa inyo yung aming CR dito sa first floor. Ayan. So, ayan. So, ang dream ko talaga na CR ay katulad dun sa hotel. Although, hindi naman talaga ganun kapareho. Pero, syempre, number one, gusto ko magkaroon ng heater. Para hindi na kami magpapakulo kasi laging naliligo yung mga anak ko, nagpapakulo ako ng tubig. So, ako din, ganun, ginawin din ako. So, talagang gusto ko siya, pangarap ko siya. So, ito, binili ko lang to sa Lazada. So, almost lahat ng mga gamit, katulad ng mga shower, ganyan, ay sa Lazada ko lang binili. So, yan. So, meron tayong heater. Kaso, upon installation, ito lang maliit na to ang umiinit. So, siguro, pag kayo ang mag-heater, i-check nyo na lang din para at least itong mas malaki ay magamit nyo din. Pero, sa ginawa ng aming ng aming manggagawa, itong maliit lang yung may mainit. Yan. So, itong shower na to, sa Lazada rin to. Yan. Color black yung napili natin. Ayan. So, itong bowl at saka yung lababo na yan, bago yan. Kasi totally change po ito. Even yung tiles, yung design ng tiles niya, pinalitan talaga natin. So, yung original turnover kasi ay white siya, pero half-tiled lang. And then, yung sukat, nasa 30 by 30, yung lapad ng yung tiles. Pero dito, sa ginamit natin, 30 by 60 na po yung sukat ng mga tiles. So, ginamit natin ay white. Dito sa baba, yung hindi siya kumbaga parang hindi siya madulas. Pero dito sa gilid, glossy siya para maganda. So, itong design na to, nakuha ko lang din sa Google and then pinasunod ko na lang din po sa contractor noon. Etong part na to ay yung likod ng CR upon turnover. So, wala po ito. So, pinasarahan lang natin to. May kasama na ring pinto. At itong part na ito ay ang aming magiging laundry area. So, tara, tignan natin yung loob niya. Ayan. So, pin light din po yung ginamit natin dito. And, yung original tiles, ay yung itsura yung design ng tiles ay kapareho lang din po sa labas para hindi na rin mamili pa ng iba pang design. Kasi pag bumili, usually madaming nasasayang kapag kaiba-iba yung tiles. So, pinareho na lang din namin. Tapos, upon turnover kasi 'di ba dati may lababo po dito. Pero yun nga pinabakbak po natin. Tapos so nandito may gripo po dito. Ayan, para dito kung sakali magbabanlaw, ganyan. Tapos kung mapapansin po ninyo ito. Ito po originally ay ano po 'yan. Glass window. Pero tinanggal, thank you dun sa aming trabahador kasi tinanggal niya yung window dito para maikabit dun sa problema namin na window sa kwarto ng aming mga anak. So, yan. Maganda naman kasi ito po ay concrete na po yan. So, matibay po yung pagkakagawa niya. Tapos, dito naman po, may isa pa pong gripo. Bali, 2 gripo po dito. Ito po ang purpose daw po nito. Pag nilagay natin yung washing dito, ilalagay na lang yung hose, so mas mabilis. And then dito naman po din yung outlet, so para mas
accessible po siya. So, ang talagang inano ko po dito, pilinano ko po ay close talaga yan with door para may privacy just in case na naglalaba. Tapos ikaw, dito naman po yung dining, so may mga kumakain or may bisita ka, at least ay hindi ka po ano dyan. Kumbaga, tago ka po dyan. So yun naman po yung plan. And ito po ang ating dining light. Ayan, sa Lazada rin po yan, nabili. And dito po natin, later on, pag nakabili na po tayo ng dining table, dito po natin siya ilalagay. So kung anuhin po natin, parang ang liit lang po nung ng area na yung kumbaga extra lot mo dito sa Sonoma or sa Apex Homes kasi may 2 metro ka pa. Pero pag nagawa naman po pala, malaki din po. So ito naman ang ating kitchen. Ang napili po natin na tiles ay yung plain black lang po. Para mag-complement lang din sa white na wall. Yan. So, ito po ang ating gas range. Tapos, syempre, bumili na rin po tayo ng range food. Tapos, so, nandito naman po ang ating lababo. Yung nabilhan ko po sa Lazada, nito, ay may kasama na pong gripo. So, yung gripo na to ay adjustable. So, yan po yung, pwede po siyang, ayan, ganyan, yung parang nasa shower. Or, yung plain lang na ganyan. So, yan. So, yan po yung style niya. And, syempre, ang isa sa pinaka-importante sa kitchen ay mga cabinet. So, unahin muna natin yung sa taas. So, kung mapapansin niyo wala po siyang hawakan. Pero, ang maganda, yung trabahador po natin, nilagyan niya po dito sa part na to. Ayan. Para hindi po tayo mahirapan na buksan. Yan po. Ayan. So, wala pa pong nakalagay sa ngayon kasi hindi pa po tayo nakakalipat. So, pinasyalan lang po muna natin ito at saka nilinis. So, yan. So, marami pong cabinet. Dito rin po, meron din po tayo dito. Ayan. Tapos, may space dito. Bahala na kung ano po natin gusto natin ilagay. So, since meron tayong range food, naglagay din po ng outlet sa malapit para kapag gagamitin na natin, accessible na po siya sa saksakan. Yan. Tapos, dito po sa area na ito, ayan, may makalat pa lang po siya kasi may mga materials po na nandito na naiwan pa. So, dito, may outlet din po dito kasi ang plano po namin, dito namin ilalagay ang aming refrigerator. So, dito po namin siya ilalagay. So, syempre, yung pinakababa po natin, so, dapat maging functional din po siya. So, meron din po tayong mga cabinet. So, tingnan po natin yung design po ng nilagay natin. So, ito po, dito natin ilalagay yung mga pinggan, ganyan. So, sa baba naman po, meron din po siyang kasama. So, siguro yung mga iba pa pong pwedeng ilagay dito. Yan, 2 po yung binili ko na yan. Nandito naman po siya. Dito nilagay ng manggagawa. Ayan. So, same lang din po nung nasa baba. And yung area po na ito, open po yan kasi dito po ilalagay yung gasol. Yung area naman po na nandito, yan naman po ay open po ito. Ayan, pakita mo, Dad. Ayan. So, dito po ilalagay later on yung gasol. Tapos, ito, syempre, dito po yung sa connection po ng ating lababo. Ayan. So, pwede rin naman pong lagyan ng something po dyan sa ilalim po. Ayan. So, dito po sa kusina, syempre, gusto natin maliwanag din. So, meron po tayong center light. Ayan. Tapos, yung mga pin light. So, magkakaiba rin ang mga switches niya para mas makatipid ng kuryente. And, ito pong door natin sa kusina ay panel door. So, original color pa rin po. Wala pa pong pintura dahil bago pa nga daw pong gawa. Ang sabi po sa atin, hindi pa daw po siya pwedeng pinturahan dahil nga nag-expand pa po ang kahoy. So, pwedeng mag-back pa po yung magiging pintura niya. So, later on na po natin siya pinturahan. And itong space na ito,
na makalat pa sa ngayon, yung mga materials na ginamit ko sa construction, ay ito po ang ating parking space or parking area. So sa mga nagko-comment po na nagre-request na subukan na ipasok ang sasakyan para at least ma-estimate or makita kung talagang kasya nga po yung sasakyan. Sa ngayon, hindi pa po natin yun maipapakita or magagawa dahil nga po sa ating mga kalat. Pero later on po, susubukan po nating ipasok ang ating sasakyan dito po sa ating parking area. So, tara, tingnan naman po natin ang ating second floor. Ayan. So, ito naman pong 3 steps na to ay may tiles na rin. So, same lang din po sa baba. Tapos, may switch po tayo dito. Ito po yung switch na kung aakyat po tayo na nakapatay, pwede po yung nakasindi. Ayan. Tapos, ito yung ating hagdan. Pinuturahan natin po siya ng brown and combination po siya ng brown and white. So, ayan. So, dito tayo sa taas. Ayan, ang ating ilaw dito ay thanks to Lazada rin. Ayan. Kung nandito ka naman, halimbawa, gusto mo nang patayin yung ilaw, hindi mo na kailangan bumaba ulit para patayin kasi meron din po siyang switch dito. So, pwede mo rin siyang iilaw dito. Ayan, mapapansin niyo iba rin yung kulay niya ngayon kasi tricolor din siya. Ayan, yan yung kagandahan ng tricolor. Ang unang pintuan ay syempre, pintuan ng ating CR dito sa second floor. So, kung mapapansin po ninyo, ganito po yung style na napili nating pintuan, yung may salamin siya. Ayan. So, ganito po yung itsura po niya. Ayan. So, meron din po tayong shower dito pero hindi na po tayo nagpalagay ng heater kasi medyo magastos na po yan sa kuryente. And upon open po ng ilaw, pin light, automatic po gagana na rin po yung exhaust fan natin dito para hindi naman po siya mainit kapag nandito po tayo, gumagamit po tayo ng comfort room. So, ito po yung design na napili natin. Kumbaga, plain po na itong may area dito na pare-pareho ng kulay or style and then white na po sa lahat. Ayan. So, napakasimple lang pero maayos naman po siyang tingnan. Okay, from Lazada rin, meron din po tayong ilaw. 2 ilaw po yan mula po dito, tsaka dito po sa kabila. Isang switch na lang po siya. Okay, so tricolor din po yan. Nag-iiba-iba rin po yung kulay. Yan. So, ganyan na lang po muna. So, unahin po muna natin yung third room na, ayan. Ganito na po yung itsura ng pintuan. Naka-insert po siya. Tapos, brown din po yung pinapintura natin para mag-complement din po sa white color. Yan. So, yan. Tignan po natin. Ayan. So, kung papansinin po ninyo, saktong-sakto lang po yan. No? Hindi na po natin pinatanggal itong wall na to. Ayan. So, sakto, hindi naman po yan nakaabala sa atin. And, syempre, step down lang po tayo. Ayan. So, yan nga po. And, kung mapapansin po ninyo, hindi na po white yung ating tiles. Brown na po. Yung parang kulay kahoy na. Kasi mas gusto naming mag-asawa na yung itsura po ng taas namin ay parang yung sa may kahoy, yung dati, yung mga old style po. Yun. So, ganyan. Pero tiles po yan. So, ayan. Ganito rin po yung ating ilaw. Meron po tayong center light and pin light. Papakita ko po sa inyo yung ating center. Tricolor na din po yan. Ayan. O, diba? And meron din po tayong pin light. Pero dito, isahang sindi na po sa pin light. Ayan. So, ganyan po siya. And reminder lang po pala, no? Kasi kung mapapansin po ninyo, meron po tayo nito. Close ko na to. Baka mahulog eh. Huwag po natin itong iwawala kasi kapag dito po tayo sa Apex Homes, ang ganito pong tawag dito, ito po kasi yung permit natin for renovation. So, dapat hindi po yan mawala, i-secure po natin kasi from time to time, naglilibot po ang engineering
of engineering department sa dito po sa Sonoma, even kahit sa Apex Homes po. Yan po yung isa sa tinitignan nila, lalo kung magpapagawa po kayo. Kasi para iwas violation din po. So yan, i-secure lang din po natin yan para pag kumbaga kukunin na natin po yung construction ban, at least makikita po natin yan dahil isa po yan sa requirements. So, yun lang po. So, dito naman po tayo sa second room. Ito po yung room ng mga anak ko. So, brown din po yung pinakulay natin sa pintuan. Yan, para pare-pareho. Molded door ito. Ito yung mura lang na mabibili dito sa mga tawag din, sa mga hardware. Dito lang din malapit po sa Santa Maria. So, ito po yung ating switch para po sa ilaw. Ayan, mga pin light lang, 4 na pin light lang yung ginamit natin dito kasi for sure hindi rin may stayan muna ng mga anak ko to. Kasi nga, syempre mga bata pa sila, mas gusto pa rin nilang kasama tayong matulog, ganyan ng ano. So ito mga malamang siguro mga araw lang po nila i-stay. Tapos another switch po para sa ating exhaust fan. Meron po tayong exhaust fan dito. Kasi nga, ito po ay medyo maliit lang at possible na medyo mas mainit po itong area na to. Kasi, ito po yung binabanggit ko sa inyo na bintana. Ito po ay galing dun sa may CR sa baba. So, ang ginawa po ng ating mga manggagawa, nilipat po nila dito para hindi na tayo bumili. Yun po ang sabi nila. Kasi nga, later on, kapag yung katabi ko dito na end unit, pagka nag-renovate sila at in-extend po nila yung second floor nila, automatic i-close po nila yung area na yan. So, at least, pwede na rin po natin i-close or kahit simentuhan later on. Yan. So, kung mapapansin po ninyo, ito na po yung built-in cabinet na video po natin. Ayan, may pintura na po siya. Itong design po na ito ay nakuha ko lang din po sa Google. Ginugel ko po siya. Hindi lang po siya 100% na gayang-gaya kasi binago po nung gumawa, nung contractor yung itsura niya. Pero ang kagandahan po niya, kuhang-kuha po yung pintura. So ito, meron po tayo ditong drawers. Ayan. Dalawang drawer po yan. Ayan, sa baba. Tapos may mga display cabinet po dito, yan sa area na to. Or pwede ilagay mga libro po ng anak ko, ganyan, or laruan. And then, meron din po dito. Ayan, dalawa po yan. So, ito. Ayan. Ayan. So, bago pa kaya mahirap buksan. And then, sa area po na ito, pwede po namin lagyan ng mga libro or yung mga toys. Diyan po. Ayan. And ito, siguro, pasadya yung sukat nito kasi hindi po siya yung standard po na size po ng mga bed. Ayan. And, instead na bibili po tayo ng mga cabinet drawers, ganyan, meron na po tayong built-in na pinagawa. Ito po yun. Yan. So, meron po tayong 4 pa na drawers, mga lagayan po ng mga damit ng mga anak ko, ganyan. And at the same time, hagdan po siya, papunta po dito sa taas. So, dito sa taas, pwede pa rin po natin siyang lagyan ng kama or kutsyon, pwede pa rin namang tulugan. Ingat lang kasi baka maalimpungatan, tumama sa kisame. Butas, sabi mabilis daw po itong mabutas. So, yun. So, ingat lang na or kung ano man nang ilalagay doon, pwedeng laruan, ganyan. And, titingnan na po natin yung ating room. Okay, ito naman po yung aming bedroom. So, patayin muna natin yung ilaw dito. So, same lang din. Ang pinagkaiba lang po yung mga doorknob na ginamit natin. So, syempre, iba po yung doorknob na ginamit natin dito sa atin. So, meron lang po tayong so, yan. So, nag-stay po kasi kami kagabi, kaya meron po tayong bed dito. Pero later on, dito po tayo maglalagay po ng bed. Ayan. Tapos, ayan, same. Ceiling po. Ayan, meron na rin po tayong 3 switches para sa ilaw. Meron po tayong for center. Ayan. Yan. Heart po yung design niya. Lazada rin po yan. So, marami pong mga affordable na na mga
gamit na pwede nating bilhin sa Lazada or Shopee, ganyan. Ayan, tri-color din na rin po yan. Yan. And then, so meron din po tayong pin light, 3 pin light. Actually, 4 po yan, pero dahil sa built-in cabinet natin, hindi na natin nalagay yung isa. And, syempre, meron din po tayong katulad po nung nasa baba. Dahil ganun nga po yung design niya. Yan. So, nag-iiba-iba yung kulay. Yan po yung strip lights. Di ba? Ang ganda po niya. So, pag gabi, ganyan, gusto mo lang na dim yung ano mo, yung tema mo, pwede natin gamitin yung strip lights. Di ba? So, yan. So, sindi muna natin yung malaki. Yan. And, of course, ito po yung pina-built-in cabinet natin na isa sa pinaka-importante, syempre, kasi yung paglalagyan natin ng mga gamit para hindi scattered yung mga gamit natin. So, meron po tayong mga built-in cabinet na, ayan, katulad nito. So, and sa taas, hindi natin ma-open, pero meron din po yan. Ito, may drawer po dito na 3. Ayan. Ayan. Okay. Dito rin, wala na yung ganyan lang. And pwedeng lagyan ng hanger. Okay. And syempre, meron po ako ipapakita sa inyo na talagang natupad yung gusto ko sa part na to. Ito po yung pinaka-boundary po ng mula sa hagdan. And, di ba, anuhan po natin, may space po dyan. Ang sinabi ko po, ang sinuggest ko dun sa unang contractor na hindi na-gets, ay natupad po dun sa pangalawa po nating manggagawa na nagtuloy po ng ating bahay. So, ang gusto ko po, maging cabinet po sana siya. And may space po siya dito, paglalapagan ko po ng mga laptop or halimbawa mga libro or something na gagamitin ko or gagamitin ng husband ko sa area na to, ganyan. So, ang ganda niya. Ang ganda po niya kasi tingnan niyo po, bukod sa yung space na yun, kung hindi mo i-extend to, parang hindi din siya magagamit, open lang siya. Pero dahil nga, posible po pala siya. Ayan, so tingnan nyo po. Nakagawa po tayo ng cabinet dito. O, diba? Ayan, ang laki-laki pa po niyan. So, hindi ko na nga po alam kung ano po ilalagay ko dyan. So, para hindi rin makalat yung bahay natin. So, yan. So, dito, kung halimbawa maglalapag ka dito ng gusto mong gawin, ayan, so hindi magagamit yung kama mo. Ayan, so yun lang po ang aming renovation update. By the way, naglalagay na po tayo dyan ng breaker para later on po para sa ating aircon. So, later on pa po yan. Yan lamang po, maraming salamat sa panonood ng aking video at pagsubaybay sa aming house renovation. Sana po naka-inspire po sa inyo ito at katulad po ninyo na naghahanap or nagkaroon na po, nakapag-avail na at waiting na lang din po sa turnover ng kanilang unit. Sana po ay maging basis nyo rin po ito sa pag-renovate or pag-maximize po ng space, whether inner unit man po yan, end unit or corner unit man po ang inyong pong na-avail. As long po na focus po tayo sa ating goals na magkaroon ng sariling bahay. Para naman po sa mga bagong nanonood pa lamang at naghahanap ng affordable house and lot, ako po ay isang registered agent po ng RRCT Realty at isa po sa affordable housing projects na ating ino-offer ay ang Apex Homes. At ang maganda po, meron po tayong available sa Santa Maria, dito rin po sa Santa Maria, Bulacan, new project po, ang Greenway Place, isang pre-selling status. So kung kayo po ay naghahangad din at nangangarap na magkaroon ng sariling bahay, maaari mo lamang po akong i-message para matulungan kitang magkaroon ng bahay katulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Muli, ako po si Kimberly T. Miguel, isang public school teacher at isang registered real estate salesperson na naniniwalang kung may pangarap, may aksyon, siguradong may tagumpay. Thank you and God bless.